4 na taon. 4 na taon akong nagluksa para sa isang kapatid na hindi naman pala patay. Ginawa akong tanga. Ang hiya na dulot ng sarili kong dugo, mas masakit pa ito sa kamatayan. Isang kasinungalingan na walang kapatawaran. Bawat buwan, nagpadala ako ng 20,000 pesos. Bawat buwan. Akala ko, bilang ate, ginagawa ko ang tama para sa isang nagluluksang biyuda. Ngunit para sa kanila, ako pala ang kanilang walang pakialam na bangko. Isang mapagkukunan ng pera na kailangang ubusin. Pero nagkamali sila. Akala nila, isa akong bulag na matanda. Hindi nila alam na may hawak akong lihim na sandata ang katotohanan. Isang katotohanang ibinulong ng isang kapitbahay. Ang kapatid na kanilang niloko ay magiging mangangaso. Gusto nilang manahimik ako sa aking pagluluksa. Ngayon, hindi ako tatahimik. Babawiin ko hindi lang ang aking pera. Ibabalik ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo ng maloko ng isang taong pinagkakatiwalaan mo, i-like at i-share ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong kwento. Sabi nila, kapag may nawala sa iyo ang puso ang unang nasasaktan. Pero sa aking karanasan, hindi lang puso ang nabibiyak. Pati ang isipan, nagugulo. Naguguluhan. Dahil sa sakit, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin lubos maisip, mga bagay na hindi makatwiran, na para bang kinokontrol tayo ng isang puwersang hindi natin nakikita. Ito lang ang tanging paliwanag na mayroon ako, kung bakit sa loob ng 4 na mahahabang taon, ay nagpadala ako ng pera sa isang taong hindi ko naman talaga gusto. Ang pangalan ko ay Elena Reyes. 53 taong gulang, isang retiradong accountant. Ang aking bahay ay simple lang, isang maliit na bungalow sa isang tahimik na kalye dito sa Quezon City. Ang mga pader ay kulay puti, pinalamutyan ng mga lumang litrato ng aking pamilya, mga ngiting nakakulong sa oras. Ang sahig ay laging makintab, at ang amoy ng bahay ko ay laging amoy malinis na damit at bagong lutong kape. Bawat sentimo sa akin ay may halaga. Ang mga plastik na lalagyan ng ice cream ay nagiging taniman ko ng sibuyas sa maliit kong hardin sa likod bahay. Naglalakad ako papunta sa palengke imbes na mag-tricycle para makatipid sa pamasahe. Ganyan akong klase ng tao. Maingat. Masyadong praktikal, sabi ng iba. Para sa akin, ang bawat desisyon ay kailangang pag-isipan. Ang bawat gastos ay kailangang may dahilan. Ang buhay ko ay parang isang ledger book, lahat ay dapat balanse. Maayos. Walang labis, walang kulang. Ang katahimikan ng aking umaga ay laging sinasalubong ng huni ng mga ibon at ng radyo na nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Ang buhay ko ay payapa. Simple. At higit sa lahat, kontrolado. Pero may isang bagay. Isang lihim na gastos na hindi nakasulat sa aking budget book. Isang desisyon na sumisira sa lahat ng aking mga patakaran. Isang bagay na kung malalaman ng iba, sasabihin nilang nawala na ako sa aking katinuan. 20,000 piso. Isang malaking halaga. Isang halaga na pinag-ipunan at pinaghirapan. Bawat buwan. Sa unang araw ng bawat buwan. Walang palya. Sa loob ng 4 na taon. Ipinapadala ko ang perang iyon sa isang babae. Ang biyuda ng aking yumaong kapatid. Isang babaeng, sa totoo lang, ay hindi ko kailanman nagustuhan. Paano nangyari? Paano ang isang tulad ko, na binibilang ang bawat pisong lumalabas sa aking pitaka, ay nagawang maglabas ng ganito kalaking halaga ng paulit-ulit? Ang sagot ay simple, pero komplikado. Ang sagot ay sakit. Ang sakit ng pagkawala. Noong una, tama ang pakiramdam. Para bang bawat padala ko ng pera ay isang maliit na panalangin para sa aking kapatid. Isang paraan para sabihin, nandito pa rin ako, inaalagaan ko ang naiwan mo. Para bang sa pagtulong ko sa kanyang asawa, ay napapagaan ko ang sarili kong kalungkutan. Isang obligasyon. Isang tungkulin ng isang nakatatandang kapatid. Iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang pakiramdam na iyon ay unti-unting nagbago. Naging isang obligasyon na lang na walang kaluluwa. Isang routine. Isang bagay na ginagawa ko dahil nakasanayan na. Ang sakit ay naging manhid. Ang pagtulong ay naging isang alapaap na bumabalot sa aking isipan, isang bagay na hindi ko na tinatanong, basta ko na lang ginagawa. Ang hindi ko alam ay ang alapaap na iyon ay malapit ng mapawi.
At ang liwanag na papasok ay magbubunyag ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pagkawala na una kong naramdaman. Upang maintindihan nyo kung bakit ko ginawa ang isang bagay na hindi makatwiran, kailangan nyo munang makilala ang dahilan. Ang dahilan ay may pangalan. At ang pangalan niya ay Marco. Si Marco de Leon, ang aking bunsong kapatid. Sinasabi kong bunso dahil kahit sa edad na 41, ang isip at puso niya ay parang sa isang bata pa rin. Malakas ang kanyang tawa, isang halakhak na bumubuhos at umaapaw sa anumang silid na kanyang pasukin, na minsan ay nakakahiya pero laging nakakahawa. Siya yung tipo ng tao na laging may bagong ideya, bagong pangarap, na madalas ay nauwi sa gulo. Pero siya ang aking kapatid. Ang sakit ng ulo ko. Ang paborito kong tao sa buong mundo. Ang aming ugnayan ay hindi nasusukat sa mga pagbisita o mga regalo. Ito ay nakatatak sa isang tradisyon. Isang simpleng tradisyon na aming binuo sa loob ng 30 taon. Ang tawag sa telepono tuwing linggo. Bawat isang linggo. Walang palya. Hindi mahalaga kung nasaang sulok siya ng Pilipinas para sa kanyang trabaho, kung nasa Cebu ba siya o sa Davao. Hindi mahalaga kung anong oras na. Laging tumatawag si Marco. Ang tunog ng kanyang boses sa kabilang linya ang siyang kumukumpleto sa aking linggo. Para itong isang pamilyar na himig na nagsasabing, kahit malayo tayo, ate, magkadugtong pa rin tayo. Naaalala ko pa ang mga usapan namin. Simple lang. Mga ordinaryong bagay. Ate Elena, sasabihin niya na may kasamang ngiti sa kanyang boses. Kumain ka na ba? Marco, 50 taon na ako, banayad kong sagot, habang nag-aayos ng mga halaman sa aking beranda. Kaya ko nang pakainin ang sarili ko. Maririnig ko ang kanyang tawa. Hindi iyon ang tanong ko, ate. Ang tanong ko, kumain ka na ba? Ganoon kami. Iyon ang aming pagmamahalan. Hindi ang grande, hindi magarbo, pero totoo. Ramdam na ramdam. Sa simpleng tanong na yon, naroon ang lahat. Ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagtingin sa akin bilang kanyang ate, ang kanyang sandalan, kahit na kami ay matatanda na. Ako ang ate. Iyon ang aking papel sa buhay niya. Mula noong bata pa kami, ako ang kanyang tagapagtanggol. Ako ang nag-aalaga sa kanya kapag siya ay may sakit. Ako ang kanyang kinakausap kapag may problema siya sa eskwela o sa trabaho. Kahit noong nag-asawa na siya, ang papel na iyon ay hindi nagbago. Ako pa rin ang kanyang takbuhan. Ang kanyang unang tinatawagan. Isang responsibilidad na buong puso kong niyakap. Isang tungkulin na hindi ko kailanman itinuring na pabigat. Ang pagiging ate niya ay kasing natural ng paghinga. Ang aming bahay, bagamat maliit, ay puno ng mga alaala niya. Naroon pa rin sa isang estante ang lumang tropeo na napanalunan niya sa isang basketball league noong high school. Ang paborito niyang silya sa sala, na gawa sa yantok, ay nandoon pa rin, tila naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang mga linggo ay may sariling tunog, ang tunog ng ring ng telepono, at ang masayang boses ni Marco na bumabati sa kabilang linya. Iyon ang pundasyon ng aking desisyon. Ang pagmamahal na iyon. Ang tungkulin na iyon. Ang mga tawag na iyon, ang mga linggo na iyon ang siyang bumuo sa aming samahan sa loob ng 30 taon. Isang samahang akala ko ay walang hangganan. Hanggang sa isang araw, isang Martes ng Marso, 4 na taon na ang nakalipas, may isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Isang balita na sumira sa katahimikan ng aking mundo at nag-iwan ng isang espasyong hindi na muling napunuan. Ang mga araw ng Martes sa aking buhay ay palaging may dalang kapayapaan. Ito ang araw na tapos na ang abala ng Lunes at malayo pa ang pagod ng Biyernes. Karaniwan, sa mga oras na yon, matapos ang pananghalian, ako ay nasa aking sala, sa tapat ng bukas na bintana, kung saan ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na kahoy. Ang hangin mula sa electric fan ay marahang umiikot, dala ang pamilyar na tunog na siyang musika ng aking hapon. Abala ako sa pagtutupi ng mga bagong labang damit, ang bawat tupi ay maayos, planado katulad ng aking buhay. Ngunit ang Martes na yon ay naiiba. May kumatok sa pinto. Hindi malakas, hindi rin mahina. Isang katok na pormal at may pag-iingat. Nagtaka ako. Bihira akong magkaroon ng bisita nang walang pasabi, lalo na sa gitna ng hapon. Dahan-dahan akong tumayo, inilapag ang tinutupi kong puting tuwalya sa ibabaw ng silyang yantok. Sa paghakbang ko patungo sa pinto,
isang kaba na hindi ko maipaliwanag ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Pagbukas ko ng pinto, isang unipormadong pulis ang tumambad sa akin. Bata pa siya, siguro ay kasing edad ng aking mga pamangkin. Sa kanyang mga mata, may nakita akong pag-aalinlangan at awa. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila biglang lumamig. Magandang hapon po, magalang niyang bati. Kayo po ba si Ginang Elena Reyes? Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang aking lalamunan ay biglang nanuyo. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Ang kanyang boses ay mababa at maingat, bawat salita ay tila maingat na pinipili. Sinabi niya sa akin na mayroong isang insidente sa may highway. Isang malaking truck masamang panahon at ang sasakyan ng aking kapatid, si Marco. Narinig ko ang mga salitang iyon pero parang hindi ito nagre-rehistro sa aking isipan. Para akong nanonood ng isang pelikula at ako ang bida na hindi alam ang kanyang linya. Ang aking isipan ay lumulutang habang ang aking katawan ay nanatiling nakatayo sa harap ng pintuan. Ang mundo sa paligid ko ay biglang tumahimik. Nawala ang tunog ng electric fan. Nawala ang huni ng mga ibon sa labas. Nawala ang ingay ng mga sasakyan sa di kalayuan. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Si Marco. Ang kapatid ko. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang paulit-ulit kong binabalikan sa aking isipan sa loob ng 4 na taon. Isang mumunting piraso ng kaaliwan sa gitna ng isang bagyo ng kalungkutan. Sinabi niya, hindi po siya nahirapan. Hindi siya nahirapan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon, nakatitig sa kawalan, kahit na matagal nang nakaalis ang pulis. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Ang aking mga tuhod ay tila gelatin na anumang oras ay bibigay. Pumasok ako sa loob, isinara ang pinto, at sumandal dito. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Ang mga damit na aking tinutupi ay naroon pa rin sa silya, isang paalala ng isang ordinaryong hapon na hindi na kailanman magiging ordinaryo muli. Hindi ko magawang umiyak. Hindi pa. Ang nararamdaman ko lang ay isang matinding pagkabigla, isang pakiramdam na para bang ang isang mahalagang bahagi ng aking pagkatao ay bigla na lang binunot ng walang babala. Pinanghawakan ko ang mga salitang iyon. Hindi siya nahirapan. Paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili. Para itong isang dasal. Isang mantra. Isang bagay na kailangan kong paniwalaan dahil kung hindi ko alam kung paano ako muling makakatayo. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng aking tahanan, isang katotohanan ang dahan-dahang lumubog sa aking puso. Isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa mismong balita. Ang telepono ay hindi na muling tutunog tuwing linggo. Sa bawat kwento ng kalungkutan, palaging may mga taong naiiwan. At sa kwento ng pagkawala ni Marco, ang naiwan ay ang kanyang asawa. Si Isabel. Si Isabel Santos. Ang pangalan niya, para sa akin, ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng isang pag-ibig na hindi ko lubos na naunawaan, at ng isang pagpapasya na pinili kong tanggapin para sa kaligayahan ng aking kapatid. 3 taon bago ang malagim na insidente, nakilala ni Marco si Isabel sa isang work conference sa Cebu. Naaalala ko pa ang gabing iyon. Gabi ng linggo. Ang aming karaniwang oras ng tawagan. Pero ang tawag niya noon ay iba. Mayroong kakaibang enerhiya sa kanyang boses, isang pananabik na hindi ko pa narinig mula sa kanya noon. Ate Elena, halos pasigaw niyang sabi sa kabilang linya. Ate, may nakilala ako. Kakaiba siya. Matali-matalino, nakakatawa. Narinig ko ang kislap sa kanyang mga salita. Ang purong kagalakan. Bilang kanyang ate, isang tanong agad ang pumasok sa aking isipan, isang tanong na praktikal at nag-aalala. May trabaho ba siya, Marco? Mahinahon kong tanong. Para sa akin, iyon ang mahalaga. Ang katatagan. Tumawa siya, ang tawa na iyon na alam kong ibig sabihin ay lumilipad ang kanyang puso. 14 na buwan pagkatapos ng gabing iyon, ikinasal sila. Isang simpleng seremonya lang. Sa isang maliit na hardin na pinalilibutan ng mga puting bulaklak. Doon ko unang nasilayan ng malapitan si Isabel. Siya ay maganda, iyon ay hindi maikakaila. Ngunit ang kanyang kagandahan ay may kasamang lamig. Isang distansya na hindi kayang abutin ng tingin. Nakasuot siya ng bestidang kulay ivory. Ivory, hindi puti.
Sinigurado niyang alam ng lahat ang pagkakaiba. At sa kanilang reception, nagbigay siya ng isang talumpati. Ang kanyang sariling wedding toast. Ngunit habang siya ay nagsasalita, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang kanyang mga salita, kahit na tungkol sa kanilang pag-ibigan, ay tila umiikot pabalik sa kanya. Sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang mga nararamdaman. Umiti ako sa buong panahon na yon. Umiti ako para kay Marco. Dahil nakita ko ang pagtingin niya kay Isabel. Isang pagtingin na puno ng paghanga at pagsamba. Nakita kong masaya ang kapatid ko. At sa sandaling iyon lang ang mahalaga. Ang problema kay Isabel ay hindi siya masama. Hindi siya kailanman naging bastos sa akin. Sa katunayan, siya ay laging magalang. Ngunit ang kanyang kabaitan ay parang isang pag-arte. Para siyang laging nasa likod ng isang pader na salamin. Nakikita mo siya, naririnig mo siya, pero hindi mo siya maramdaman. Ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga yakap ay kulang sa init. Kapag umalis ka sa isang pag-uusap kasama siya, mayroon kang pakiramdam ng pagkagutom. Parang kumain ka ng isang pagkain na napakaganda tingnan pero walang lasa. Isang pakiramdam na may kulang. Isang bagay na hindi mo mahanap. Pero mahal siya ni Marco. Mahal na mahal. Kaya bilang kanyang ate, pinili kong manahimik. Itinago ko ang aking mga pagdududa sa likod ng mga pilit na ngiti. Tinanggap ko siya bilang bahagi ng aming pamilya dahil pagkatapos ng malungkot na paglisan ni Marco, tila gumuho ang mundo ni Isabel. Ang dating may ngiti at tiwala sa sarili ay biglang nawalan ng kulay. Hindi na siya makabangon. Ang kanyang tahanan, na dati maaliwalas at puno ng disenyo, ay nabalot ng dilim at kalungkutan. Ang mga kurtina ay laging nakasara, at ang mga bintana ay hindi na nabubuksan upang papasukin ang sariwang hangin at sikat ng araw. Ang mga gamit ay nagkalat, ang alikabok ay dahan-dahang namumuo sa mga muebles, at ang amoy ng lumang damit ay nanahan sa bawat sulok. Tila ang mismong bahay ay nakikiramay sa kanyang kalagayan. Bilang isang ate, at sa kabila ng sarili kong malalim na pagdadalamhati, hindi ko kayang tingnan si Isabel na ganoon. Ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng aking kapatid ay napakalalim, ngunit ang aking tungkulin na pangalagaan ang kanyang naiwan ay mas nangingibabaw. Ibinubuhos ko ang aking sarili sa pagtulong sa kanya, isang paraan din upang makahanap ako ng kapayapaan sa aking sarili. Para itong isang matinding hamon na kailangan kong lampasan. Araw-araw, binibisita ko si Isabel sa kanyang apartment. Nakikita ko siyang balot sa lumang sweatshirt ni Marco, nakaupo lang sa sofa, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak, at ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Hindi siya makapagsalita ng matino. Hindi siya makakain ng maayos. Ang pinakapayak na gawain, tulad ng pagbubukas ng kanyang mga sulat, ay tila isang napakabigat na pasanin para sa kanya. Hindi ko kaya, Ate Elena, palagi niyang bulong, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po talaga alam kung paano ko gagawin ang lahat ng mag-isa. Aba, sino ba naman ang makakayang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa? Walang Marco na gumagabay. Walang Marco na nagpapatawa. Ang kaisipang iyon ang nagtulak. Sa akin. Ang alaala ni Marco, ang kanyang ngiti, ang kanyang pagmamahal. Ito ang naging gabay ko. Inaasikaso ko ang lahat. Ang mga bills, ang mga papeles sa insurance, ang paglilinis ng kanyang apartment. Gumagawa ako ng pagkain para sa kanya, pinapakain ko siya na parang isang bata. Sa madaling araw, madalas akong umuupo sa sahig ng kanyang kusina habang siya ay umiiyak, marahan kong hinahaplos ang kanyang likod, iniisip kung paano gusto ni Marco na gagawin ko ang lahat ng ito. Ito ang pagpapakita ng aking pagmamahal kay Marco. Ang pagpapatuloy ng kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ko. Mga 3 linggo pagkatapos ng libing, habang kami ay magkaharap na nakaupo sa kanyang kusina, mayroong kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Si Isabel, na balot pa rin sa sweatshirt ni Marco, ay biglang nagsalita. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pag-aalinlangan. Ate Elena, simula niya, maingat na inilabas ang bawat salita, hindi ko po alam kung paano ako makakabangon. Sa pinansyal, Ate Elena. Tumigil siya. Wala na po ang kita niya. Ang insurance, napakabagal ng proseso. At ako nawalan siya ng boses, dahan-dahang pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Wala na po ako.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pinahahalagahan bilang isang praktikal na accountant ay naglaho. Ako, si Elena Reyes, ang taong naghahanap ng mga diskwento sa supermarket, ang taong minsan ay nagmaneho ng napakalayo para lang makatipid sa bilihan ng pabo sa Noche Buena, ang taong ibinalik ang ginamit na shampoo dahil hindi bumula ng tama. Ako, ang taong iyon, ay biglang nagpa siyang sumuporta. Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo, sabi ko. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig nang hindi ko inaasahan. Nagbigay siya ng isang listahan. Ang renta ng apartment. Ang bayad sa kotse. Ang mga utilities. Tahimik akong nagbilang sa aking isipan. Pinaghalo-halo ko ang mga numero. Humigit kumulang 20,000 piso. Bawat buwan. Tiningnan ko siya, tumango. Walang problema, sagot ko. At sa isang iglap, ang pagtulong na iyon ay naging isang buwanang pagpapadala ng pera. Sa unang taon, tama ang pakiramdam. Ang bawat paglipat ng pera ay isang maliit na pagpapakita ng pagmamahal para sa alaala ni Marco. Isang paraan upang panatilihin buhay ang kanyang presensya. Isang sakripisyo na may malalim na kahulugan. Ngunit hindi ko alam na ang 20,000 pisong iyon ay magiging isang ugat ng isang misteryo. Isang misteryo na dahan-dahang lilitaw at babasag sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang unang taon ng pagsuporta ko kay Isabelle ay tila isang bukal ng kapayapaan sa gitna ng aking kalungkutan. Bawat buwan, ang pagpapadala ng 20,000 pesos ay hindi lang basta isang transaksyon. Para sa akin, ito ay isang kilos ng pagmamahal, isang paraan upang parangalan ang alaala ng aking kapatid. Bawat wire transfer ay tila isang maliit na bukod-tanging panalangin. Isang kumpirmasyon na patuloy kong inaalagaan ang kanyang naiwan, katulad ng kung paano niya rin ako inalagaan. Ramdam ko na sa pamamagitan nito, pinapanatili kong buhay ang bahagi ni Marco sa mundo. Ang pakiramdam na iyon ay mainit, malalim, at nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa aking puso na naghihirap. Ngunit habang lumilipas ang oras, dahan-dahang nag-iba ang lahat. Ang ikalawang taon ay dumating, at ang 20,000 pisong buwanang tulong ay naging bahagi na ng aking nakasanayan. Hindi na ito isang kilos ng pagmamahal na puno ng emosyon, kundi isang gawi. Isang nakagawiang pagpindot sa mga pindutan sa online banking, isang numero sa aking spreadsheet. Ito ay naging isang bahagi ng aking buwanang budget, isang item na kailangan kong ikonsidera. Ang kalungkutan ay hindi nawala, ngunit ito ay tila naging isang pamilyar na anino sa halip na isang matinding hapdi. Ang aking puso ay naging mas matatag, at ang aking isipan ay mas lumilinaw. Ngunit sa paglinaw na iyon, mayroong isang bagay na unti-unting lumitaw. Isang maliit na alinlangan. Noong dumating ang ikatlong taon, doon ko nagsimulang mapansin ang mga pagbabago. Mga pagbabagong hindi ko maintindihan. Napakasaya ko para kay Isabel noong una kong napansin na unti-unti siyang nagbabago. Ang kanyang mga luha, na dati umaagos ng walang humpay, ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mukha, na dati balot ng lungkot, ay nagpakita na ng mga ngiti. Tama lang iyon, sabi ko sa aking sarili, habang umiinom ng kape sa aking kusina, nakatitig sa lumang radyo. Naghihilom siya. Normal lang iyon. Gusto ni Marco na maging masaya siya. Paulit-ulit kong sinabi iyon, parang isang dasal, isang pilit na pagpapaniwala sa sarili. Ngunit ang pagbabago ni Isabelle ay hindi lang basta paggaling. Lumampas iyon sa normal na paghilom. Siya ay hindi lang basta huminto sa pag-iyak. Si Isabelle ay nagsimulang magningning. Nakita ko siya minsan sa isang supermarket. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng lumang sweatshirt ni Marco. Mayroon siyang bagong gupit, ang buhok ay maayos at may estilo. Ang kanyang mga damit ay bago, usong-uso, at mukhang mamahalin. Nakaayos siya, tila may mahalagang pupuntahan. Ang kanyang tawa ibang-iba. Hindi na yon ang pilit at may halong lungkot na tawa na dati kong naririnig. Ito ay isang malayang tawa, isang tunog na maluwag at walang pag-ingat, na para bang ito ay pag-aari ng isang ganap na ibang tao. Isang tawa na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya noong buhay pa si Marco. Dahil sa kanyang pagbabago, napansin ko rin ang pagbabago ng kanyang apartment. Minsan, kinailangan kong maghatid ng ilang papeles sa kanya. Ang dati madilim at magulong espasyo ay naging maliwanag at makulay. May mga bagong unan sa sofa, isang kakaibang rug sa sahig. Ang kanyang bahay ay tila sumasalamin sa kanyang bagong aura. Isang pagbabago na tila sumisigaw ng bagong buhay.
At pagkatapos, isang araw, nagkwento si Isabel sa akin tungkol sa kanyang bagong alaga. Isang aso. Isang napakamahal, napakaliit na aso, na may pangalan na masasabi kong, sosyal na Frances, ang dating. Isang uri ng aso na tila galing lamang sa mga magazine o sa mga pelikula. Habang nagpapadala pa rin ako ng 20,000 piso bawat buwan, ang kanyang buhay ay tila umuusbong, lumalago. Samantalang ako, nanatili sa aking simpleng pamumuhay, nagbibilang ng bawat sentimo. Ang bawat unang araw ng buwan, ang 20,000 pesos ay nawawala sa aking bank account. Naglalakbay patungo sa kanya. At sa bawat paglipas ng pera, kasabay nito ay ang lumalagong pagtataka sa aking puso. Ang mga pagdududa ay tila maliliit na buto na unti-unting tumutubo. Pilit kong binabaliwala ang mga alinlangan. Pinipilit kong paniwalaan na karapat-dapat siyang maging masaya. Na gusto ni Marco na maging masaya siya. Paulit-ulit. Hanggang sa ang mga salitang iyon ay naging isang panalangin, isang pilit na pagpapaniwala. Ngunit may isang bahagi ng aking isipan, ang bahaging pinakapraktikal, ang bahaging binibilang ang bawat numero, ang bahaging hindi kayang tanggapin ang kawalan ng balanse, ang bahaging iyon ay nagsisimulang bumulong. Isang bulong na mas malakas kaysa sa aking mga dasal. Hindi ko pa alam kung ano. Hindi ko pa lubos na naintindihan. Ngunit alam kong mayroong isang bagay na hindi tugma. Isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay sa kabuuan. At ang munting bulong na iyon ay malapit ng maging isang malakas na tawag. Isang tawag na magigising sa akin sa isang Martes ng hapon. Isang Miyerkules ng hapon. Ito ay isang araw na puno ng maliliit na abala na pamilyar sa aking buhay. Bagong balik ako mula sa botika, hawak ang isang plastic na bag na may lamang mga gamot at bitamina na aking kailangan. Ang aking kalooban ay medyo naiirita, hindi dahil sa init o sa haba ng pila, kundi dahil sa isang abuloy. Isang parking ticket. Nakakainis. Ang ganitong maliliit na bagay ang madalas na bumubuo sa aking araw. Mga problema na madaling lutasin, mga pagkadismaya na madaling kalimutan. Ngunit ang katahimikan ng aking pagkadismaya ay biglang nabasag. May kumatok sa pinto. Hindi basta-basta. Isang katok na may bigat. Isang katok na alam kong may dalang mensahe. Si Barbara Cruz. O mas kilala bilang Barbie. Ang aking kapitbahay sa loob ng 11 taon. Isang retiradong guro, may puting buhok na laging maayos, at mga mata na nakakakita sa bawat detalye. Kilala ko si Barbie. Siya ang tipo ng kapitbahay na nagtatanim ng kamatis sa kanyang balkonahe, at may opinyon sa halos lahat ng bagay. Sa loob ng 11 taon, hindi siya kailanman kumatok sa aking pinto nang walang importanteng bagay na sasabihin. Kadalasan, tungkol ito sa lagay ng panahon, sa kalusugan ng mga halaman, o sa mga balita sa aming barangay. Ngunit ang pagdating niya ngayon ay may kakaibang bigat. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ko, nakasuot ng kanyang housey coat, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, at ang kanyang bibig ay nakasara ng manipis. Iyon ang pamilyar na ekspresyon ni Barbie, kapag mayroon siyang mahalagang desisyon na binuo sa kanyang isipan, isang bagay na kailangan niyang sabihin sa akin nang walang pag-aalinlangan. Elena, simula niya, ang kanyang boses ay direkta, walang paligoy-ligoy. Nagpapadala ka pa ba ng pera sa babaeng iyon? Napapitlag ako. Hindi ko inaasahan ang ganoong klaseng tanong. Ang aking bibig ay biglang nanuyo. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Magandang hapon din sa iyo, Barbie, pilit kong ngiti, sinubukang gumaan ang kapaligiran. Ano bang nangyayari? Nagpapadala ka pa ba? Ulit niya, hindi pinansin ang aking pagbati. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila tumatagos sa aking kaluluwa. Kung ako sa'yo, itigil mo na. Nanatili akong nakatayo, nakatitig sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit niya sinasabi ito? Ano ang ibig niyang sabihin? Barbie, sabi ko, sinubukang panatilihing kalmado ang aking boses, nawalan siya ng asawa. Kapatid ko. Isang malalim na paghinga. Isabelle, nangangailangan ng tulong. Tumingin si Barbie sa akin ng direkta. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagiging sigurado, isang kaalaman na ako ay wala. Ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon. Parang isang guro na nagsasabi sa isang estudyante na mali ang kanyang sagot. Hawak niya ang apartment mo, Elena. Ganoon lang. Ang mga salitang iyon.
Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Bigla akong kinabahan. Hawak niya ang apartment ko. Anong ibig sabihin yon? Ang aking puso ay biglang bumilis, ang aking tiyan ay tila umiikot. Isang pakiramdam ng pagkabahala, ng pagkalito. Anong ibig sabihin yan? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Huminga si Barbie ng malalim. Ibig sabihin, sabi niya, habang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang housecoat, may mga bagay na hindi mo pa alam. At sa tingin ko, oras na para malaman mo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at bumalik sa kanyang apartment. Iniwan niya akong nakatayo sa aking pintuan, hawak pa rin ang plastic na bag mula sa botika, at ang parking ticket sa aking bulsa. Ngunit ang mga bagay na yon ay tila wala ng halaga. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding pagduduwal. Isang pakiramdam na ang nakaraang 4 na taon ng aking buhay, ang 4 na taon ng aking pagluluksa at pagtulong, ay malapit ng baligtarin na parabang isang lumang kumot na biglang winagayway. Hindi ko pa alam noon kung gaano ako katama. Ang mga salita ni Barbie ay nagsilbing susi. Isang susi na magbubukas sa isang pinto ng mga katotohanan na mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Ang 6 na salita ni Barbie Cruz ay tumagos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hawak niya ang apartment mo, Elena. Para itong isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng aking isipan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ako, si Elena Reyes, ay kilala bilang isang taong kalmado, praktikal, at hindi madaling mabahala. Kung masiraan ang sasakyan ko sa highway, tatawag lang ako ng tow truck at maghihintay ng payapa habang kumakain ng aking granola bar. Ganoon ako. Kolektado. Walang gulo. Ngunit ang mga salita ni Barbie ay iba. Ito ay umalog sa isang bahagi ng aking pagkatao na akala ko ay matatag. Ang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tugma, isang butas sa isang perpektong pamilyar na larawan, ay nagsimulang gumapang sa aking kalooban. Isinara ko ang aking pinto at tumayo sa aking pasilyo, nakatitig sa pader sa loob ng 2 minuto. Hindi ako makakilos. Hindi ako makahinga ng malalim. Ang aking isipan ay naglalakbay, pilit na inuunawa ang bigat ng impormasyong aking natanggap. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Kinuha ko ang isang silya, inilapit sa bintana, at tinitigan ang direksyon ng apartment ni Isabel. Hindi siya nakatira malapit sa akin. Mga 40 minuto ang biyahe, sa isang kondominium na tinatawag na The Meridian, sa may East Side. Isang pangalan na mukhang mamahalin pero sa totoo lang ay hindi. Maraming beses na akong nakapunta roon. Alam ko ang parking lot, ang buzzer code, at kahit ang pangalan ng super nila, si Gerald, na laging may amoy ng sigarilyo at, kung isipin ko, ay parang may pinagsisisihan. Ngunit hindi ko naman pwedeng basta na lang iparada ang sasakyan ko sa labas ng gusali niya, may hawak na binokular, na parang isang investigador na hindi naman talaga seryoso. Hindi iyon ang aking estilo. Kailangan ko ng mas konkretong impormasyon. Kaya kinabukasan, maaga pa, tinawagan ko si Barbie. Agad niyang sinagot ang telepono sa unang ring pa lang. Alam kong naghihintay siya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo, diretsyo kong sabi. Walang magandang umaga, walang paligoy-ligoy. Ang aking boses ay seryoso, nagmamadali. Dito ka na lang, sagot niya. Agad akong naglakad. 12 talampakan lang mula sa aking pinto patungo sa kanya. Pagdating ko, nakahanda na ang kape. Na pala, si Barbie. Si Barbie ay laging may kape na handa, tulad ng pagiging handa ng kanyang mga opinyon. Agad-agad at mas matapang kaysa sa iyong inaasahan. Umupo ako sa tapat niya sa kanyang kitchen table, at nakita ko ang kanyang mga kamay na nakatiklop ng maayos. Ang aking kapatid, simula niya, ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng direkta. Nakatira sa parehong gusali ni Isabel. Bigla akong nagulat. 11 taon ko ng kapitbahay si Barbie, at hindi ko alam ang impormasyong iyon. Nag-iba ang tibok ng puso ko. Si Loretta, patuloy niya. Pangalawang palapag. 6 na taon na siya roon. Nag-uusap kami halos araw-araw. Okay, dahan-dahan kong sabi, sinubukang iproseso ang bawat salita. Mga 8 buwan na ang nakalipas, patuloy ni Barbie, nagsimulang magkwento si Loretta tungkol sa isang lalaki. Inilapag ko ang aking kape. Hindi ko alam kung bakit, pero may naramdaman akong kaba.
Hindi naman ito tsismis, sabi ni Barbie, itinaas ang kanyang isang daliri. Ito ay pagpapansin. Si Loretta, napansin niya ang mga bagay. Ito ang kanyang kakayahan, at minsan ay sumpa din pagpalain siya. Nagpaliwanag si Barbie. Napansin ni Loretta ang lalaki dahil laging dumarating at umaalis sa mga oras na hindi karaniwan. Hindi naman daw naglalagi ng magdamag sa simula. Ngunit regular. Consistent. Laging isang lalaki. At laging sa apartment 4Y. Ang apartment ni Isabel, bulong ko. Ang aking boses ay nanatiling matatag sa kabila ng aking tiyan na tila bumaba sa aking mga paa. Ang apartment ni Isabel, kumpirma ni Barbie. Pinisil ko ang aking sentido. Barbie, marami namang bumibisita. Pilit kong nilalabanan ang lumalaking pagdududa. Hindi naman ibig sabihin yan. Nakita sila ni Loretta sa mga mailbox noong nakaraang buwan, putol niya sa akin. Hayaan niya akong isipin iyon. Kinukuha niya ang kanyang mga sulat, Elena. Ang pangalan niya ay nasa mailbox ni Isabel. Biglang bumalot ang matinding katahimikan sa kusina. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Gaano nakatagal, tanong ko. Sa tingin ni Loretta, 6 na buwan na, sabi ni Barbie. Pero, sa paraan daw nila mag-usap, sa gaan ng loob nila sa isa't isa, mukhang mas matagal pa raw doon. Muli kong kinuha ang aking kape, dahan-dahang humigop, at tinitigan ang halaman ng kamatis ni Barbie sa bintana. Pilit kong inuunawa ang lahat. Pilit kong hinahanapan ng lohika. Barbie, sabi ko, ang aking boses ay halos pabulong. May karapatan ang mga tao na mag-move on 4 na taon na si Marco. Sinubukan kong makipaglaban sa lumalaking kaba. Kung nakahanap si Isabel ng iba. Ang pangalan niya, putol ni Barbie sa akin, na may katumpakan ng isang guro na nagtuturo ng 31 taon at walang pasensya sa mga hindi nakakaintindi ng punto. Ay Gary. Bigla akong nanigas. Ang pangalan na yon. Ang pangalan niya, sabi ni Barbie, na may matigas na boses, ay Gary. Bigla akong nanigas. Ang pangalan na yon. Bakit ganito ang epekto sa akin? Nakatingin ako sa kanya, ang aking puso ay bumibilis ng hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan ang bigat na biglang dumapo sa aking balikat. Pilit akong naghahanap ng lohika, ng paliwanag. Narinig ni Loretta si Isabel na tinawag siyang Gary sa pasilyo, patuloy ni Barbie, na parang hindi napansin ang aking pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila kinukumpirma ang bawat salitang kanyang binibitawan. At sinabi niya, dagdag pa ni Barbie, ngayon, sinasabi ko sa iyo ang eksaktong sinabi ni Loretta sa akin. Sinabi niya, ang lalaking iyon ay tumatawa na parang isang taong tumatawa na sa buong buhay niya, at hindi pa talaga natututong magpapakumbaba. Ang mga salitang iyon. Tumatawa na parang isang taong tumatawa na sa buong buhay niya, at hindi pa talaga natututong magpapakumbaba. Ang granola bar na pakiramdam ng pagiging kalmado at kolektado. Ito ay nawala. Ganap na nawala. Dahil si Marco De Leon. Ang aking kapatid. Ang aking kausap tuwing linggo. Ang aking Marco. Siya ang may pinakamalakas, pinakahindi makontrol, at pinakamakaunting nakakahiya na tawa sa lahat ng taong nakilala ko sa 50 taon ng aking buhay. Ang tawang iyon ay alamat. Ito ay nakakahiya. Naaalala ko pa. Minsan, sa isang pelikula, sa isang eksena ng burol, kinailangan kaming lumabas sa sinehan dahil sa kanyang tawa. Hindi niya mapigilan. Minsan, sa loob ng simbahan, sa gitna ng isang solemneng misa, naririnig ko ang kanyang pigil na tawa, na pilit niyang tinatakpan. Ang aking bibig ay biglang nanuyo. Ang aking lalamunan ay tila nagbara. Ang aking puso ay bumibilis, hindi sa kaba, kundi sa isang matinding pagkabigla. Tiningnan ko si Barbie, ang aking mga mata ay pilit na naghahanap ng isang butas, isang paraan upang tanggihan ang katotohanang biglang sumampal sa akin. Isa lang siguro itong pagkakataon, bulong ko. Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig, alam ko. Ganap kong alam. Ang mga salitang iyon ay ang mga salita ng isang babaeng pilit na hindi gustong malaman ang isang bagay na alam na niya. Si Barbie ay tumitig lang sa akin. Walang paghuhusga. Walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may matinding pagkakasiguro. Pumunta ka at tingnan mo mismo, sabi niya ng mahina. Ang aking mundo ay biglang bumaligtad.
Ang lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 4 na taon. Ang bawat luha na aking inihulog. Ang bawat sentimong aking ipinadala. Ang bawat panalangin. Ang bawat alaala ng pagluluksa, lahat ng iyon ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ang isipan ko ay naglakbay. Bumalik sa araw ng libing ni Marco. Ang coffin. Ang mga tao. Si Isabel na nasa tabi ko umiiyak. Ang aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, sinusubukan naming bigyan ng lakas ang isa't isa. Ang lahat ng iyon ay isang peking palabas. Isang malaking pagpapanggap. Ang pakiramdam na bumalot sa akin ay hindi lamang galit. Ito ay isang matinding hiya. Hiya sa aking sarili na naging bulag. Hiya sa mga taong nasa paligid ko na marahil ay may alam na. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang pagmamahal, ang pagtitiwala, lahat ay basag. Ang katawan ko ay nanlamig. Ngunit sa gitna ng matinding pagkabigla, mayroong isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Isang kalmado na hindi ko maintindihan. Para bang matapos mong maranasan ang pinakamasakit na bagay sa iyong buhay, wala nang anumang maaaring makasakit pa. Mayroong isang pilit na paghinga ang lumabas sa aking bibig. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kailangan kong tingnan. Kailangan kong kumpirmahin. Hindi ko kayang mabuhay sa pagdududa. Kaya, pinlano ko ang aking susunod na hakbang. Pupunta ako sa Meridian. Hindi para bisitahin si Isabel. Kundi para makita. Para malaman ang buong katotohanan. Ang mga salita ni Barbie ay naging simula ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa isang katotohanan na hindi ko kailanman inakala na aking mahahanap. At alam kong ang susunod na hakbang na aking gagawin ay magbabago sa lahat ng aking buhay. Nagmamaneho ako patungo sa Meridian. Isang Huwebes ng gabi. Sabi ko sa sarili ko, pupunta lang ako doon para kamustahin si Isabel. Isang normal na pagbisita. Wala namang kakaiba. Napuntahan ko na yon ng libu-libong beses. Kahit bumili pa ako ng kandila sa Home Goods sa 5th Avenue, dahil yun naman ang ginagawa kapag bumibisita ka sa mga tao. Nagdadala ka ng kandila at nagpapanggap kang ayos lang ang lahat, kahit na ang kabaligtaran ng ayos ang nararamdaman mo. Umupo ako sa parking lot sa loob ng 11 minuto muna. Nakahawak ng mahigpit sa manibela. Nakapatay ang makina ng sasakyan. Ang kandila ay nasa tabi ko sa passenger seat, isang tahimik na saksi sa anumang aking sasalubungin. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Ang aking bibig ay tuyo. Pilit kong inaalala ang lahat ng mga kaso ng happy ending sa mga libro, lahat ng mga kwento kung saan ang pag-uusig ay humahantong sa pagkakaintindihan. Ngunit ang puso ko ay nagsasabi ng iba. Isang malamig na pakiramdam ng pangamba ang gumagapang sa aking likod. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Kailangan ko na itong gawin. Binuksan ko ang makina at nagpark sa isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin. Naglakad ako patungo sa gusali, ang aking mga hakbang ay tila mabigat sa bawat pagtapak. Pinindot ko ang buzzer ng apartment 4E. Sandali, isang mahabang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Isabel ay lumitaw mula sa intercom. Mahina, maluwag, masigla pa nga. Sino po yan? Elena po. Isang sandali. Hindi higit sa kalahating segundo. Ngunit sapat na para maramdaman ko ang isang maliit na pagbabago sa tono. Elena. Oh, hi Ed. Pakiakyat na lang po. Ang pinto ay bumukas. Narito ang bagay tungkol sa pagharap sa isang katotohanan na hindi mo pa handang tanggapin. Ang iyong katawan ay nakakaalam bago pa man ito maintindihan ng iyong isipan. Ang aking mga kamay ay matatag habang ako ay umaakyat sa hagdan. Ang aking mukha ay kalmado. Ang aking paghinga ay normal. Ngunit ang aking mga tuhod ay nagpapakita ng isang ganap na naiibang reaksyon. Isang mas tapat na reaksyon. Dumating ako sa pintuan ng 4E. Kumatok ako. Halos agad, nagbukas si Isabel. Siya ay nakadamit ng maayos. Mas maayos kaysa sa iyong isinusuot para sa isang hindi inaasahang pagbisita sa Huwebes. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Nakabango siya. Elena, sabi niya, ngumiti. Isang ngiti na pamilyar, ngunit may kakaibang pilit. Isang sorpresa. Sana po ay tumawag ka muna.
Galing lang ako sa malapit, sabi ko, isang kasinungalingan. Walang tao ang nagkataong nasa malapit sa Meridian sa isang Huwebes ng gabi. Alam niya iyon. Nakita ko ang pagkurap sa kanyang mga mata. Sige na, pasok ka. Nagbukas siya ng kaunti ang pinto, tumabi para makapasok ako. Magkakape na lang ako. Pumasok ako. Ang apartment ay iba. Mas maliwanag. May mga bagong unan sa sofa, isang kakaibang rug. At doon, sa tabi ng pinto, isang pares ng malalaking sneakers ng lalaki. Luma na ang mga ito, nadudumihan sa paraang nagpapakita na ang mga sapatos na iyon ay naninirahan doon, hindi lamang bumibisita. Napansin ko ang mga ito. Nakinig ako. Ngunit walang sinabi. Si Isabel ay nasa kusina na, gumagalaw ng mabilis, tila naghahanap ng trabaho upang mapunan ang kanyang mga kamay. Kumusta ka na po, ate? Tawag niya habang naglalagay ng tubig sa kettle. Ayos lang naman, sagot ko. Nakatayo pa rin ako malapit sa pasukan, dahan-dahang pinagmamasdan ang paligid. Nagbago ang ayos ng lugar. Oh, kaunti lang po. Kailangan lang ng refresh. Alam niyo naman po kung paano yan. Hinawakan ko ang aking bag mula sa botika. Ang mga gamot at bitamina. Ang mga ito ay parang walang halaga ngayon. Tumingin ako sa paligid. 2 tasa ng kape. Parehong nagamit na. Parehong medyo mainit pa. May bisita ka ba? Tanong ko, sinubukang panatilihing normal ang aking boses. May paghinto mula sa kusina. Isang bahagyang paghinto. Hindi higit sa isang hininga. Kapatid ko po ang dumalaw kanina. Kakakaalis lang po niya. Tiningnan ko ang 2 tasa. Tiningnan ko ang mga sneakers. Umupo ako sa sofa. At doon ko narinig. Mula sa likod ng nakasaradong pinto ng silid tulugan. Halos hindi marinig. Halos wala. Ang tunog ng isang tao na nagpapalit ng posisyon. Ang mahina, hindi mapagkakamalang tunog ng isang tao na pilit na hindi gumagawa ng ingay. At pagkatapos dahil tila ang Diyos ay may madilim na biro na dapat may kasamang babala. Isang ubo. Isang maikli, mababa, ganap na hindi sinasadyang ubo. Kilala ko ang ubo na yon. Narinig ko na ang ubo na yon bawat taglamig sa loob ng 41 taon. Ako ang nagbibigay ng gamot sa ubo at saan na may luya at mga payo tungkol sa pagsuot ng scarf. Ako ang nagrereklamo tungkol sa ubo na yon sa mga sinehan at sa mga simbahan, at isang beses na nakakahiya sa isang job interview kung saan ako ay kasama niya para sa moral support. Ang aking kapatid ay may napaka-espesyal na ubo. At ang aking kapatid ay dapat patay na. Ang kettle ay nagsimulang sumigaw mula sa kusina. Wala sa amin ang gumalaw. Nakatitig ako sa pinto ng silid tulugan. Ang pinto ay nakatitig pabalik. Nora, sabi ko, napakakalmado, napakatahimik, sa isang boses na halos hindi ko na nakilala bilang akin. Sabihin mo sa kanya na lumabas. Ang kettle ay patuloy na sumisigaw. Si Nora ay hindi sumagot. Ang pinto ng silid tulugan ay hindi bumukas. At ako ay naupo roon sa sofa, hawak ang kandila ng home goods sa aking kandungan, tulad ng isang tanga, naghihintay sa aking patay na kapatid na lumabas mula sa silid tulugan kung saan siya ay napakabuhay. Ang aking pag-asa ay tuluyang nawala. Ngunit ang isang bagong bagay, isang bagay na malamig at matalas, ay nagsimulang mabuo sa aking dibdib. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanigas. Nakaupo ako sa sofa, sa gitna ng isang apartment na hindi ko alam kung kanino na talaga. Hawak ko ang isang kandila na may pabangong warm vanilla sugar, isang bagay na binili ko para sa isang nagluluksa. Isang inaasala ko ay may karapatan sa aking awa. Ngunit ngayon, ang kandilang ito ay tila isang simbolo ng lahat ng pilit na pinaniwalaan ko. Nakatitig ako sa pinto ng silid tulugan. Naririnig ko ang paghinga sa loob. Ang bawat tunog ay tila musika sa aking mga tainga, isang musika ng katotohanang malapit ng mabunyag. At pagkatapos bumukas ang pinto. Lumabas si Marco. Si Marco. Nakatayo doon. Buhay. Nakasuot ng isang lumang gray na Ohio State sweatshirt at mga medyas. Mukha siyang batang nahuli sa pagnanakaw ng candy at hindi pa alam kung magsasalita o tatakbo. Ang kanyang mukha halos hindi nagbago. Iyon ang pinakamasakit. Ang kanyang mga balikat na malapad. Ang kanyang buhok na medyo mahaba na hindi niya inalaga ang putulin.
Ang kanyang nakangiting mukha na madalas niyang gamitin simula pa noong 1987 upang makalusot sa anumang problema. Nakatitig siya sa akin. Nakatitig ako sa kanya. Ang aking kapatid. Ang aking patay na kapatid. Ate Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-amin. Ate Elena. Ang 4 na taon. Ang 72,000 piso. Ang pulis sa aking pintuan. Ang libing. Ang paghawak sa kamay ni Isabel habang umiiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Dahan-dahan kong ibinaba ang kandila sa mesa. Pinatag ko ang aking mga kamay sa aking mga tuhod. Huminga ako ng malalim. Marco, sabi ko, ang aking boses ay mababa, ngunit may kakaibang tigas. Mayroon ka lang mga 30 segundo para magsimulang magsalita bago ako sumigaw. Sumigaw. Sigaw na darating si Gerald, ang super, at marahil pati ang pulis. Napalunok siya. Tama. Umupo siya sa silyang kaharap ko, ang kanyang mga siko ay nasa kanyang mga tuhod. Si Isabel ay nanatili sa pintuan ng kusina, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang dating glass wall na dating nakikita ko, ngayon ay may malinaw na kasalanan. Kailangan mong malaman, ate, simula niya, hindi makatingin sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay mahina. Na hindi ko ito ginusto. Hindi ito bahagi ng plano. Nagpanggap kang patay, sabi ko, diretsyo at walang emosyon. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang tango. Ate. Ang aksidente, ang pulis, ang libing, ang kabaong Sabi ko, bawat salita ay may bigat. Walang tao doon, hindi ba? Umiling siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Patawarin mo ako, Elena. Alam kong mahirap itong pakinggan. Alam kong Ang aking boses ay nabigla sa pangalawang salita. At kinamumuhian ko iyon. Kinamumuhian ko na nakikita niya akong ganito. Mahina. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na makatanggap ng tawag na patay na ang iyong kapatid? Nagsimulang manginig ang aking boses. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na maghanda ng libing para sa isang taong malinaw na malusog at nasa apartment 4E? Isinara niya ang kanyang mga mata. Simulan mo sa simula, sabi ko. Lahat ng iyon. Ngayon na. At nagsimula siyang magsalita. 3 taon bago ang aksidente, nag-invest siya sa isang tao. Isang tao na tila galing sa mga babala ng mga nanay at kilala ng mga tatay. Isang private investment deal. Walang papeles. Walang oversight. At pangakong malaki ang balik. Sa madaling salita, isang patibong. Nawalan siya ng pera. Tapos mas marami pa. At pagkatapos, nawalan siya ng pera na hindi pa naman kanya, pero nangako na siya. At ang taong iyon hindi tumatanggap ng installment plan. Sabi nila, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, 2 lang ang pagpipilian ko. Bayaran lahat o mawala ng permanente. Tinitigan ko siya. Kaya pinili mo ang pangalawa. Pinili kong mabuhay, Elena. Hindi ang mamatay. Pinili mong magpanggap na patay, sabi ko, mas malakas kaysa sa aking intensyon. Nagulat siya. Si Isabelle ay naglabas ng isang mahinang tunog mula sa kusina. Pinisil ko ang aking mga mata. Huminga ako. Ipagpatuloy mo, sabi ko. Ang plano, paliwanag niya, ay pansamantala lamang. 6 na buwan, 1 taon marahil. Sapat na panahon para lumamig ang sitwasyon, para makalimutan siya ng mga taong pinagkakautangan. Si Isabel, alam niya ito. Tinulungan siya ni Isabel sa lahat. Ang staged accident, ang mabigat na kabaong ang buong palabas. At ang 20,000 pesos bawat buwan. Para ito sa pagpapanatili ng imahe ni Isabel bilang isang biyudang nagdadalamhati. May mga bayarin. May buhay na kailangang ipagpatuloy. Walang maghihinala sa isang biyuda. Ngunit ang 6 na buwan ay naging 1 taon. Ang 1 taon ay naging 2. Ang panganib ay nawala. Umamin si Marco na mga 18 buwan pa lang, ang banta ay nawala na talaga. Nakalimutan na siya. Ngunit patuloy pa rin siyang si patay. Tinitigan ko siya ng matagal. Bakit, tanong ko, ang aking boses ay iba na, mas mahina. Ang galit ay naroon pa. Oh, naroon pa ito. Nagbago lang ang anyo nito, naging mas eksakto at mas nakakawasak.
Kung wala na ang panganib, bakit hindi ka na bumalik? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. Isinara ko ito. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. At doon, nagsalita si Isabel. Dahil hindi ko nais na magsalita siya. Bumaling ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa pintuan ng kusina, ngunit ngayon ay nasa gitna na ng sala. Hindi na ang dating glass wall. Para bang pagod na siya sa pag-arte. Ang insurance ay nagbayad na, sabi niya. Ang pera mula sa iyo, dumarating bawat buwan. At si Marco at ako, sa wakas ay naging masaya kami. Tumigil siya. Walang utang, walang stress, hindi kami lumingon sa aming likuran. Kami ay nabubuhay lang. Tinitigan ko siya. Gamit ang pera ko, sabi ko. Hindi siya sumagot. At iyon na ang sagot. Bumanta ka sa kanya, sabi ko kay Marco. Hindi ito tanong. Naintindihan ko na. Sa loob ng 45 segundo na nagsalita si Isabel. Nang gusto mong sumuko, binantaan mo siyang ibubunyag ka. Ang mukha ni Marco ay nagkumpirma nito bago pa man siya magsalita. Iyon ang. Nakatayo ako sa pagitan nila. Si Marco, ang aking sipatay na kapatid, na nakaupo roon, puno ng pagsisisi. Si Isabelle, ang kanyang asawa, na tila natutunaw sa kanyang kinatatayuan, ang dating maskara ng pagdadalamhati ay nawala na, napalitan ng pagkabahala. Ang hangin sa apartment ay mabigat, puno ng mga hindi nasabing salita, ng mga nabasag na pangako. Ang kandila sa mesa ay halos ubos na, ang huling sinag nito ay tila nagbibigay liwanag sa katotohanang naririto sa aming harapan. Hindi na ako ang Elena na nagpadala ng pera ng walang tanong. Hindi na ako ang Elena na naniniwala sa bawat salita. Ang 4 na taon na yon, ang 20,000 pesos bawat buwan, ang libing na hindi naman dapat naganap lahat ng iyon ay nagbago sa akin. Tumingin ako kay Marco. Ang aking kapatid. Ang aking maliit na kapatid na laging nangangailangan ng tulong. Pero ngayon, siya ang kailangang ayusin ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay puno ng pag-amin, ngunit higit pa roon, puno ng takot. Takot sa kung ano ang susunod. Takot sa kung ano ang aking gagawin. Marco, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na ngayon. Ang galit ay nandoon pa, ngunit ito ay naging isang malamig na determinasyon. Hindi na ito ang galit na nagpapaputok ng damdamin, kundi ang galit na nagtutulak sa iyo na kumilos ng may layunin. Mayroon kang 2 linggo. Nagulat siya. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. 2 linggo, ulit ko, mas malinaw ang aking boses. Upang malaman mo kung paano mo ito ayusin. Sa akin. Sa batas. Sa anumang bersyon ng iyong buhay na iyong itinatayo dito. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang 2 linggo ay tila isang walang katapusang panahon, at sa parehong oras, napakaikli. Pagkatapos ay tumingin ako kay Isabel. Ang dating biyuda. Ang babaeng tila nawala sa sarili niyang pagdadalamhati. Ngayon, mukha siyang natatakot. Ang kanyang mga mata ay parang nananawagan, ngunit alam kong wala na akong ibibigay. At ikaw, sabi ko, ang aking tingin ay hindi maalis sa kanya. Bawat dolyar na naipadala ko. Bawat sentimo. Gusto kong maibalik. Nagsimula siyang magsalita, ngunit pinigilan ko siya. Huwag, sabi ko. Ano mang sasabihin mo? Huwag. Tumingin ako sa paligid ng apartment. Tumingin ako sa kandila na halos naubos na. Kinuha ko ito. Mainit pa ang wax. At pagkatapos, dahan-dahan ko itong ibinalik sa mesa. Hindi ko ito dinala. Bumili ako ng kandilang iyon para sa isang nagluluksa. At wala nang nagluluksa dito. Mayroon na lamang isang nagsisinungaling. At ang kapatid na nagmamahal pa rin sa kanya. At ako. Ako na nakatayo sa gitna ng mga nawasak. Lumabas ako ng apartment. Tinitigan ko ang aking sasakyan sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ito ay naroon lamang, isang ordinaryong sasakyan, hindi alam ang tungkol sa atomic crater na nabuo sa loob ng nakaraang 45 minuto. Nagmaneho ako pauwi sa ganap na katahimikan. Walang musika. Walang podcast. Tanging ang kalsada sa dilim at ang ugong ng makina. Nasa kalagitnaan na ako ng daan pauwi nang tumunog ang aking telepono. Marco. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Marco De Leon. Buhay. Nasa aking mga kontak na parang hindi siya umalis. Hinayaan ko itong tumunog.
Ngunit ito ang tungkol sa panaghoy. At sinasabi ko ito bilang isang babaeng nakaranas ng panaghoy sa parehong tao ng 2 beses. Ang unang panaghoy ay isang pinto na bumubukas. Handa. Ganap. Nakatayo ka sa isang gilid nito at ang taong nawala mo ay nasa kabilang panig at wala kang magagawa. Ang pangalawang panaghoy. Ang pangalawang panaghoy ay isang pinto na nakabukas ng maluwag. At sa kabilang panig nito ay ang iyong napakabuhay, napakatanga, napakapagsisisi na maliit na kapatid. Isang kapatid na may maraming paliwanag at halos 72,000 piso na dahilan para magsimula. Hinayaan ko itong tumunog ng 1 beses pa. Pagkatapos, sinagot ko. At Elena. Ang kanyang boses ay basag, raw, sa paraang hindi ko narinig mula noong namatay ang aming ina. Sobra po akong nagsisisi. Alam kong hindi ito sapat. Alam kong malayo pa ito sa sapat, pero kailangan mong malaman na walang araw na hindi ko naisip. Linggo, sabi ko. Tumigil siya. Tumawag ka sa akin sa linggo, sabi ko, tulad ng dati mong ginagawa. At aayusin natin ang iba pa. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos mahina, basag, ngunit napakalakas sa kanyang pagiging pamilyar. Ang aking patay na kapatid ay nagsimulang umiyak. Nakahawak ako ng mahigpit sa manibela, nagpatuloy sa pagmamaneho. At sa unang pagkakataon sa 4 na taon, nang naisip ko si Marco de Leon, hindi ko naramdaman ang pinto na bumubukas. Naramdaman ko itong lumilipad, nangako ako sa aking sarili. Hindi na ako ang dating Elena. Ang babaeng bulag na nagpadala ng pera, nagtiwala ng walang tanong. Bumalik ang aking lakas, ang aking dangal. Mayroon lamang 2 linggo si Marco para ayusin ang lahat. Ang bawat sentimo, kailangan kong mabawi. Para sa aking sarili. Para sa alaala ni Marco. At pagkatapos tumunog ang aking telepono. Marco. Nakasulat sa screen. Buhay. Napangiti ako ng bahagya. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa. Ito ay isang bagong simula. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses pa. Pagkatapos, sinagot ko. Ang kanyang boses, basag at puno ng pagsisisi. Ate Elena, patawarin mo ako. Linggo, sabi ko, mahina ngunit may diin. Tumawag ka sa akin sa linggo. Tulad ng dati. Aayusin natin ang lahat. At doon, sa kabilang linya, narinig ko ang pamilyar na tunog. Ang kanyang pamilyar na pag-iyak. Ang aking patay na kapatid ay umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang huling pagluha. Ito ay ang simula ng paghilom. Ang pintuan ng nakaraan ay bahagyang bumukas. Isang bagong landas ang nabuksan, puno ng mga hamon, puno ng mga paliwanag, ngunit puno rin ng pagkakataong makabalik sa dati. Ang dating Elena ay nawala na. Ang bagong Elena ay narito na. Handa nang harapin ang lahat.